tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nagbabagang balita mula sa ating mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Nayanig ng isang napakalakas na lindol na may magnitude 7.7 ang silangang bahagi ng Indonesia kaninang madaling araw na nagdulot ng matinding takot at nag-udyok sa mga otoridad na maglabas ng babala sa tsunami. Agad na naging alerto ang buong rehiyon dahil sa tindi ng pagyanig na ito na naramdaman sa malawak na sakop ng karagatan at mga kalapit na isla. Ayon sa ulat ng Geophysics Agency ng Indonesia o BMKG, ang napakalakas na lindol ay naganap sa karagatan malapit sa silangang baybayin ng bansa. Ang lakas nito na umabot sa magnitude 7.7 ay sapat upang magdulot ng malaking pinsala, kaya naman agad na isinailalim sa mahigpit na pagbabantay ang mga baybaying komunidad habang patuloy na sinusuri ng mga eksperto ang posibleng epekto nito sa ilalim ng dagat. Kasunod ng pagyanig, kinumpirma ng BMKG na may naitalang mga alon ng tsunami na may taas na mas mababa sa 1 metro o humigit kumulang 3 talampakan sa ilang partikular na lugar. Bagaman hindi ito kasing taas ng mga mapaminsalang tsunami sa kasaysayan, ang babalang ito ay sapat upang magdulot ng agarang paglikas ng mga residente patungo sa mas matataas na lugar para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa biglaang pagyanig sa madaling araw, libu-libong residente ang nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan sa gitna ng kadiliman at matinding takot. Marami sa kanila ang nataranta habang nararamdaman ang tila walang katapusang pag-uga ng lupa. Sa kabila ng takot, sinisikap ng mga lokal na pamahalaan na panatilihin ang kaayusan at gabayan ng mga mamamayan patungo sa mga ligtas na evacuation center. Nabatid na naramdaman ang napakalakas na pagyanig sa loob ng halos 1 buong minuto sa ilang rehiyon tulad ng Nagkeo at Bima. Ang 1 minuto ng tuloy-tuloy at malakas na lindol ay sapat upang magpahina sa estruktura ng mga gusali at magdulot ng labis na trauma sa mga mamamayang kasalukuyan pa lamang nagigising o naghahanda para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Dodi Yuleyova, ang tagapagsalita ng pambansang ahensya sa pagpapagaan ng kalamidad ng Indonesia, na sa kasalukuyan ay wala pang natatanggap ng mga paunang ulat ng matinding pinsala o malubhang nasaktan. Gayunpaman, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na unit upang makakuha ng mas detalyadong impormasyon mula sa mga liblib na lugar. Samantala, mabilis na kumalat sa mga social media platform tulad ng Facebook ang mga video na nagpapakita ng aktwal na sitwasyon sa kasagsagan ng lindol. Isang partikular na video na nakuha sa isang daungan sa Maumere, ang pangunahing bayan sa Sikka Regency sa Flores Island, ang nagpakita ng nakapanlulumong eksena kung saan bakas ang takot sa mukha ng mga tao habang nagtatakbuhan sila sa mga lansangan upang makaligtas. Ang naturang video ay mabilis na sinuri at kinumpirma ng ahensyang Reuters na tunay at naganap nga sa nasabing daungan sa silangang Indonesia. Sa pamamagitan ng pagberipika sa mga landmark at lokal na detalye, napatunayan na ang footage ay nagpapakita ng totoong pinsala at takot na dinanas ng mga residente ng Flores Island sa mga unang sandali matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol. Sa footage na iyon, malinaw na makikita ang pagbagsak ng ilang bahagi ng isang gusali na lumikha ng makapal na alikabok at mga labi sa kalsada. Maririnig din ang malalakas na sigaw ng mga tao habang nagkakagulo at naghahanap ng ligtas na masisilungan. Ang ganitong mga eksena ay nagpapakita lamang ng matinding puwersa ng lindol na yumanig sa buong rehiyon at nag-iwan ng pangamba sa lahat. Hindi lamang mga pribadong tahanan at daungan ang naapektuhan ng kalamidad na ito. Iniulat din na maging ang mga pampublikong pasilidad, partikular na ang mga ospital sa rehiyon, ay nakaranas ng matinding pagsubok. Sa distrito ng Ende, sa lalawigan ng Isno sa Tengara, naging kritikal ang sitwasyon dahil sa pangangailangang protektahan ng mga pasyenteng kasalukuyang sumasailalim sa gamutan. Ipinakita sa mga ulat ng Compass TV ang mabilisang paglikas ng mga pasyente palabas ng pagamutan sa Ende. Mapapanood ang mga nurse at doktor na maingat ngunit mabilis na inilalabas ang mga kama at stretcher patungo sa bukas na lugar sa labas ng gusali. Ang hakbang na ito ay ginawa upang maiwasan ang anumang trahedya sakaling may bahagi ng ospital na gumuho o masira dahil sa mga susunod na pagyanig. Ayon sa technical na ulat ng BMKG, ang unang pangunahing pagyanig ay naitala eksaktong alas 4:58 ng umaga o alas 9:58 ng gabi sa oras ng GMT.
Ang lindol ay may lalim na 15 kilometro o 9 milya sa ilalim ng dagat. Ang mababaw na lalim na ito ang dahilan kung bakit naging napakalakas at napakarahas ng naramdamang paguga sa ibabaw ng lupa ng mga karatig isla. Kasunod ng pangunahing lindol na itala rin ng ahensya ang sunod-sunod at malalakas na aftershock o mga kasunod na pagyanig sa parehong lugar. Ang mga matitinding pagyanig na ito ay patuloy na nagpapayanig sa lupa, dahilan upang mas lalong matakot ang mga residente na bumalik sa loob ng kanilang mga bahay. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring magpatuloy ang mga pagyanig na ito sa mga susunod na araw. Ang Indonesia tulad ng Pilipinas ay matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na kilala sa madalas na aktibidad ng mga bulkan at lindol. Dahil dito, ang mga ganitong kalakas na pagyanig ay hindi na bago sa bansa, ngunit nananatili itong banta sa buhay at ari-arian. Barayon, ang sitwasyong ito ay nagsisilbi ring paalala sa ating mga Pilipino na laging maging handa sa mga katulad na sakuna. Dahil sa lakas ng lindol, agad ding kumilos ang mga karatig bansa upang suriin ang posibleng epekto nito sa kanilang sariling mga teritoryo. Ang Tsunami Warning Center ng Australia ay agad na nagsagawa ng mga pagsusuri at simulation upang malaman kung may banta ba ng malalaking alon na maaaring tumawid sa kanilang karagatan at humampas sa kanilang mga baybayin. Sa kanilang opisyal na pahayag, tiniyak ng Tsunami Warning Center ng Australia na walang banta ng tsunami sa mismong mainland ng Australia maging sa kanilang mga panlabas na isla o teritoryo. Ang anunsyong ito ay nagbigay ng kapanatagan sa mga mamamayan doon, bagaman patuloy pa rin silang nakikipagtulungan sa mga regional na ahensya para sa pagbabahagi ng mahalagang datos. Ang mabilis na pagpapalabas ng mga babala at impormasyon ay bunga na rin ng mga aral mula sa mga nakaraang mapaminsalang lindol at tsunami sa Indonesia tulad ng naganap noong taong 2004. Ang mga makabagong teknolohiya sa pagsubaybay ay nakatutulong ng malaki upang mabigyan ng sapat na oras ang mga tao na lumikas at maiwasan ang malawakang pagkawala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng BMKG at iba pang lokal na pamahalaan sa Indonesia sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, huwag munang pumasok sa mga sirang gusali, at makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon o fake news na maaring magdulot ng higit pang gulo. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang pangyayaring ito ay isang malakas na paalala na ang kalikasan ay walang pinipiling oras. Mahalagang muling balikan ang mga pangunahing hakbang sa kaligtasan kapag may lindol, tulad ng drop, cover, and hold on, at siguraduhing handa ang ating mga emergency kits sa bahay. Ang kahandaan ng bawat pamilya ang siyang magiging pinakamabisang kalasag laban sa anumang hindi inaasahang sakuna. Patuloy nating babantayan ang mga bagong pangyayari sa Indonesia at maghahatid ng mga sariwang balita ukol sa kalagayan ng ating mga kapitbahay doon. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa mas marami pang ulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang mahalagang balita mula sa karagatan ang ating tinututukan ngayon. Nakatakda ng lisanin ng dambuhalang aircraft carrier ng Estados Unidos ang USS Abraham Lincoln ang gitnang silangan upang bumalik sa Amerika. Ang desisyong ito ay naganap sa gitna ng mainit na usapin at kontrobersya hinggil sa lumalalang kondisyon ng pamumuhay ng mga sundalo sa loob ng naturang barkong pandigma na naging maugong sa media kamakailan. Mismong si Acting Navy Secretary Hong Cao ang nag-anunsyo ng pag-uwi ng USS Abraham Lincoln. Ayon sa kanyang pahayag, tapos na ang misyon ng barko at nakatakda na itong bumalik sa bansa, alinsunod sa nakalatag na plano ng rotasyon ng puwersa. Binigyang diin niya na ang kaligtasan at seguridad ng bawat tauhan ng militar ay nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan habang isinasagawa ang mga operasyong pandagat na ito. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang deployment o pagkakatalaga ng USS Abraham Lincoln sa labas ng bansa ay umabot na sa mahigit 260 araw. Ito ay mas mahaba kaysa sa karaniwang schedule dahil na rin sa mga sunod-sunod na hiling para sa pagpapalawig ng operasyon. Ang ganitong uri ng mahabang pananatili sa gitna ng dagat ay nagdulot ng matinding pagsubok sa pisikal at mental na kalagayan ng buong puwersang militar. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng misyong ito, umalis ang USS Abraham Lincoln sa daungan ng San Diego noong Nobyembre ng taong 2025. Sa simula, ang orihinal na destinasyon nito ay ang rehiyon ng Pasipiko para sa mga nakatakdang pagsasanay,
Gayunpaman dahil sa biglaang pagbabago sa geopolitical na sitwasyon, mabilis itong inatasan na magtungo sa gitnang silangan upang magbigay ng suportang militar. Sa gitnang silangan, naging susi ang papel ng dambuhalang barkong ito sa mga operasyong militar ng Estados Unidos. Gumanap ito ng pangunahing tungkulin sa malalaking serye ng pag-atake laban sa mga target sa Iran. Bukod dito, naging kabahagi rin ng barko sa pagpapatupad ng pagharang sa mga estratehikong daungan sa rehiyon na naglalayong limitahan ang kakayahan ng mga kalabang puwersa sa kanilang mga aktibidad. Inamin ni Acting Secretary Hung Cao na ang mga ganitong uri ng mahabang deployment ay sadyang napakahirap para sa mga sundalo. Lalo pa itong naging matindi at malupit dahil ang mga tauhan ay direktang sumabak sa aktwal na labanan. Ang patuloy na banta ng digmaan at ang walang humpay na operasyon araw at gabi ay nagdulot ng patuloy na pagbabago at matinding abala sa pang-araw-araw na pamumuhay at pahinga ng mga tauhan ng barko. Ibinahagi rin ng kalihim ang ilang mahahalagang datos ukol sa operasyon ng USS Abraham Lincoln. Sa kabuuan, ang barko ay nanatili ng mahigit 200 araw sa loob mismo ng aktibong sonang labanan. Sa panahong ito, matagumpay na naisagawa ng mga fighter jets sa barko ang mahigit 10,000 paglipad upang isakatuparan ng iba't ibang misyong panghimpapawid sa ilalim ng matinding presyon. Hindi rin biro ang dami ng armas at kagamitang pandigma na ginamit sa buong tagal ng kanilang misyon. Ayon sa ulat, tinatayang aabot sa 680 tonelada ng mga bala, bomba at iba pang uri ng munisyon ang nagamit ng barko sa mga operasyon nito. Ang dambuhalang bilang na ito ay nagpapakita lamang kung gaano katindi ang naging pakikipaglaban ng mga sundalo upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon ng gitnang silangan. Sa kabila ng napakahirap na kondisyon sa loob ng barko, may mga positibo pa ring aspeto na naitala ang pamunuan ng militar. Ayon kay Cao, ang porsyento ng mga sundalong nagpasyang magpatuloy sa kanilang serbisyo sa USS Abraham Lincoln ay nananatiling isa sa pinakamataas kumpara sa iba pang mga aircraft carrier ng Amerika. Ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng dedikasyon ng marami sa kanila sa kabila ng mga pagsubok. Gayunpaman, hindi tinanggi ng pamahalaan na may ilang tauhan ang nakaranas ng matinding epekto sa kanilang kalusugan. Kinumpirma ni Cao na may maliit na bilang ng mga sundalo ang sumailalim sa medikal na paggagamot para sa mga suliranin sa kalusugan ng isip dahil sa labis na stress. Ngunit binigyang diin niya na walang naitalang kaso ng pagpapakamatay o kamatayan sa hanay ng mga sundalo sa buong panahon ng misyon. Hinggil naman sa pagkain, ipinaliwanag ng opisyal na kinailangang baguhin ang menu o listahan ng mga pagkain sa loob ng barko. Ito ay matapos magkaroon ng mga problema sa supply at hindi na makapagdala ng mga sariwang gulay at prutas sa gitna ng dagat. Gayunpaman, tiniyak niya na walang sinumang sundalo ang nagutom o lumaktaw sa oras ng pagkain at patuloy silang nakatanggap ng sapat na nutrisyon para sa kanilang lakas. Isa pang isyu na idinaing ng mga sundalo ay ang kawalan ng komunikasyon sa kanilang mga pamilya sa Amerika. Ipinaliwanag ni Cao na ang paglilimita sa pagtawag sa telepono at paggamit ng internet ay sadyang ipinatupad para sa seguridad ng operasyon. Ang hakbang na ito ay kinakailangan upang maiwasang matunto ng kalaban ang lokasyon ng barko, kahit na alam nilang nagdulot ito ng pangungulila sa mga mahal sa buhay sa bansa. Ang mga paglilinaw na ito mula sa pamunuan ng Navy ay inilabas matapos maglabasan ang mga negatibong ulat sa media ng Estados Unidos. Ayon sa mga balita, unti-unti nang nagiging hindi makatao at mapanganib ang kondisyon sa loob ng USS Abraham Lincoln. Ang mga ulat na ito ay nagmula sa mga pahayag ng ilang pamilya ng mga sundalo na nakatanggap ng mga mensahe tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang mga anak at asawa sa barko. Kabilang sa mga partikular na issue na ibinunyag ng media ay ang matinding problema sa sistema ng supply ng barko. Sinasabing nabulok ang maraming supply ng pagkain bago pa man ito maihain sa mga sundalo dahil sa mga sirang refrigerator. Bukod dito, may mga reklamo rin tungkol sa paglitaw ng mapanganib na amag sa mga banyo ng mga sundalo na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tauhan sa araw-araw nilang pagligo. Dahil sa mga lumalalang problemang ito sa infrastruktura at araw-araw na pamumuhay, iniulat na bumaba ng husto ang moral at sigla ng mga sundalo sa barko. Ang pakiramdam ng pagiging pinabayaan habang nasa gitna ng mapanganib na misyon ay nagdulot ng labis na pagkabahala. Ang mga kwentong ito ay mabilis na kumalat sa publiko na nagdulot ng malaking ingay at matinding pagkabahala sa mga mamamayan at pamilya ng militar. Ang kontrobersyang ito ay hindi lamang nanatili sa media kundi umabot na rin sa Kongreso ng Estados Unidos.
Ilang mambabatas mula sa Democratic Party ang nagpahayag ng matinding pagkabahala at formal ng nanawagan para sa isang malalimang investigasyon. Nais nilang malaman kung bakit hinayaan ng Pentagon na umabot sa ganitong kalagayan ng isa sa mga pinakamahalagang barkong pandigma ng bansa habang nasa aktwal na labanan. Bilang tugon sa mga batikos ng mga mambabatas at ng publiko, mabilis na dinipensahan ni Junckau ang pamunuan ng Navy at binatikos ang media. Ayon sa kanya, pinalalaki lamang ng mga mamamahayag ang sitwasyon upang makagawa ng ingay. Sinabi niya na ang pagpapakita sa mga sundalo bilang mga biktima ng masamang kondisyon ay isang maling naratibo na hindi nagpapakita ng tunay na katatagan at tapang ng mga sundalong Amerikano. Dagdag pa ng opisyal, ang ganitong uri ng pamamahayag ay hindi lamang hindi makatotohanan kundi mapanganib din para sa pambansang seguridad. Sinabi niya na ang pagtuon sa maliliit na issue sa loob ng barko ay naglilihis sa atensyon ng publiko mula sa tunay na banta. Sa halip na suportahan ng mga tropa laban sa banta mula sa Iran, ang media umano ay nagiging dahilan pa ng pagkakahati-hati ng opinyon ng mga mamamayan. Ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malawak na hamon na kinakaharap ng militar ng Estados Unidos sa kanilang mga operasyon sa ibang bansa. Sa pagtaas ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Gitnang Silangan at Asya, mas lalong humahaba ang deployment ng mga sundalo. Ang kakulangan sa sapat na suporta at ang pagod ng mga tauhan ay nagiging isang malaking hamon na dapat tugunan ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Sa pagtatapos, ang pag-uwi ng USS Abraham Lincoln ay magsisilbing pagkakataon upang ayusin ang mga natukoy na problema at bigyan ng sapat na pahinga ang mga bayaning sundalo. Abangan natin ang mga susunod na ulat kung magkakaroon nga ng formal na investigasyon ang Kongreso ukol dito.